Sa pagpapatuloy ng kwento ni Stark. Ang ika-4 na bahagi. Pagkatapos ng kanyang pagkalugmok, pinili ni Stark na iwan ang dating mundo na puno ng ingay, responsibilidad, at paghahangad ng yaman. Lumipat siya sa tahimik na bayan ng Arundel, isang lugar na tila kinalimutan ng panahon, payapa, malamig, at malayo sa gulo ng syudad. Doon niya nakilala ang isang matandang Zen Master. Tahimik lamang ito sa umpisa, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng kakaibang kapanatagan. Sa mga simpleng pag-uusap nila sa ilalim ng punong kahoy o habang naglalakad sa tabi ng ilog, unti-unting binuksan ng matanda ang kamalayan ni Stark sa mga simpleng pilosopiya ng buhay, ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili, ang kapangyarihan ng pamumuhay sa kasalukuyan, at ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Sa mga araw at gabing lumilipas, napagtanto ni Stark na matagal na pala siyang nabubuhay para sa hinaharap, para sa tagumpay, para sa yaman, para sa reputasyon. Ngunit ngayong tahimik na ang paligid at tahimik din ang kanyang puso, doon lamang niya naranasan ang tunay na kapanatagan. Mula noon, pinili ni Stark na magpahinga. Hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa muling pagkabuhay ng kanyang pagkatao. Alam niyang may kakayahan pa siyang bumangon at kumita muli ng malaking pera, ngunit hindi niya ito itinuloy. Mas pinili niyang yakapin ang kasalukuyan, tamasahin ang simpleng pamumuhay, at maging kontento sa kung anong meron siya. Isang araw, habang si Stark ay nakatambay sa isang parke, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa lilam ng puno, tila malalim ang iniisip. Nilapitan niya ito at doon niya nakilala si Ginoong Gojo. Si Ginoong Gojo ay dating OFW sa Japan. Sa loob ng maraming taon, nagsikap siyang magtrabaho sa ibang bansa upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya at mga kamag-anak. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi niya naipon ng maayos ang kanyang kinikita. Sobrang mapagbigay si Ginoong Gojo, madalas ay inuuna pa niya ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili niyang kapakanan. Sa kasamaang palad, nang siya na ang nawalan ng trabaho at nagsimulang mangailangan ng tulong, wala ni isa sa mga tinulungan niya noon ang lumingon sa kanya. Ngayon, mag-isa na lamang siya sa buhay. Walang katuwang, walang pamilya sa tabi, at walang kasiguruhan sa kinabukasan. Si Ginoong Gojo at si Stark ay magkaibang tao, ngunit halos pareho ang kanilang sinapit sa buhay. Iniwan sila ng mga taong pinakamalapit sa kanila noong panahong sila'y nawalan at nabigo. Sa sakit na kanilang pinagdaanan, unti-unti nilang naunawaan ang isa't isa, hindi na bilang estranghero, kundi bilang kapwa na nakaranas ng parehong pait. Sa isa sa kanilang seryosong pag-uusap, napunta ang usapan sa financial literacy, isang paksang naging mahalaga para kay Stark matapos ang maraming pagkatalo sa buhay. Sabi ni Stark kay Gojo, "Sa paglipas ng panahon, natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng sweldo. Ito'y nakikita sa klase ng isipan at sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw." Ayon pa sa kanya, ang unang hakbang patungo sa kalayaan ay ang pagbabago ng pananaw. Huwag kang manatiling isang empleyado habang buhay, dagdag niya. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakatali sa oras. Nararamdaman mo ito kapag kahit natutulog ka, may pumapasok pa ring pera. Tinuruan niya si Gojo na sikaping magkaroon ng assets, mga bagay na patuloy na magbibigay ng kita. Sa ganitong paraan, darating ang araw na hindi na ikaw ang magtatrabaho para sa pera, kundi ang pera ang magtatrabaho para sa iyo. Ang sikreto, wika ni Stark, ay mag-ipon hindi para lang mag-impok, kundi para makapag-invest. Huwag mong planuhin na pagtrabahuhan ang pera habang buhay. Sa halip, ipagtrabaho mo ang pera mo. At hayaang ito ang magbigay sa iyo ng pera, ng paulit-ulit. Dahil matagal na wala si Ginoong Gojo sa bansa, tinanong niya si Stark tungkol sa kalagayan ng gobyerno.
Ipinaliwanag ni Stark na hindi dapat umaasa ang mga mamamayan sa gobyerno pagdating sa pag-unlad at financial freedom. Ayon kay Stark, hindi dapat umaasa ang mga tao sa gobyerno pagdating sa pagyaman. Bakit? Sapagkat ang mismong gobyerno ay hindi eksperto sa pagpapalago ng pera, ito ay institusyong mahusay lamang sa paggasta o paggastos. Ang layunin ng gobyerno ay hindi upang maging negosyo. Hindi nito misyon ang mag-invest o magparami ng yaman o pera para sa sarili nitong tubo. Sa halip, nakadepende ito sa buwis na kinokolekta mula sa mga mamamayan at negosyo. Kapag kumita ang isang mamamayan o isang kumpanya, kinukuhaan ito ng buwis ng gobyerno. Pero tanong, ano ang ginagawa nila sa perang ito? Sa maraming pagkakataon, ginagasta lang ito sa mga proyektong hindi laging epektibo. May mga programa, infrastruktura, at serbisyo, na bagamat may layuning tumulong, madalas ay nauuwi sa korupsyon, red tape, at hindi maayos na pamamahala. At dahil hindi nila pinaghirapan ang perang ginagamit nila, wala ring urgency o disiplina para ito ay palaguin. Sa mundo ng negosyo, mahalaga ang bawat piso. Bawat galaw ay kailangang pag-isipan, paano ito lalaki? Saan ito ilalagay para lumago? Ito ang tinatawag ni Stark na mindset ng investor at entrepreneur. Sa kabilang banda, ang gobyerno ay gumagastos ng pera na hindi nito sariling pinaghirapan. Kaya hindi ito napipilitang maging wise sa paghawak ng pera. Kung magkulang ang budget, magpapataw lang ito ng bagong buwis. Bakit mahalaga itong malaman? Para kay Stark, ang pagkaunawa sa realidad na ito ay mahalaga upang matuto tayong umasa sa sarili nating financial intelligence. Hindi solusyon ang umasa sa ayuda, pensyon, o subsidy mula sa gobyerno. Dagdag pa ni Stark, dapat maging maingat ang mga tao sa pagpili ng mga ihahalal na opisyal ng gobyerno. Dahil napakadelikado kung ating ipagkakatiwala ang buong sambahayan sa mga politikong magnanakaw at walang alam. Hindi sapat ang mukhang mabait lang at magaling lang magpatawa at sumayaw sa oras ng pangangampanya. Sapagkat kung mahusay lamang sana ang ating pamahalaan sa paghawak at pagpapalago ng pondo, hindi sana ito malulubog sa malaking utang. Sa halip, maaari pa nitong matulungan ang mamamayan sa pamamagitan ng magagandang programa na pinupundohan mula sa mga investment at hindi mula sa buwis na ipapataw sa taong bayan. Giit pa ni Stark, ang susi sa tagumpay ay ang financial education, ang pag-aaral kung paano mag-invest, paano magpatakbo ng negosyo, at paano ay handle ang pera ng may talino. May papel ang gobyerno sa lipunan, upang magpatupad ng mga batas, tiyakin ang kaayusan, at magbigay ng mga pangunahing serbisyo. Ngunit kung usapin ay personal na pagyaman, ito'y responsibilidad mo. Naging maganda ang usapan ni Stark at Ginoong Gojo, nagpalitan sila ng mga opinyon at natuto sa ideya ng bawat isa. Si Stark, sa pagkakataong ito, ay nakatagpo na naman ng bagong kaibigan. Muli, sana nagustuhan nyo ang video na ito, maraming salamat sa inyong panunood.